Isipin mo kung ikaw ang Diyos at naglalaro ka ng isang simulation game ng pagbuo ng bansa. Ang resources o likas na yaman ay halos nasa zero dahil sa hirap ng pagkuha nito. Ang lupain ay watak-watak na arkipelago. Napapaligiran ka ng mga higanting bansa na may malalakas na puwersang militar at nag-aagawan sa teritoryo. Ang populasyon ay nababawasan dahil sa matinding pangingibang bansa ng mga talentadong mamamayan. Kung may isang bansang nagtataglay ng ganitong pinakamasalimuot na kondisyon, ano ang gagawin mo? Walang duda sa simula pa lang ay itatapon mo na ang data na ito bilang isang siguradong kabiguan na agad nababagsak kung gagamit ng karaniwang sentido komuniyon ng tamang sagot. Gayunpaman sa totoong mundo, may isang bansang tila isang bug o glitch sa sistema, isang bansang nagahari bilang isang superpower na nangunguna sa mundo. Habang pasan ang lahat ng kondisyong dapat sana'y nagdala dito sa pagkalipol, ito ang pinakamalaking misteryo sa kasaysayan ng tao na ikinasasakit ng ulo ng mga scholar sa buong mundo at ibinubulong ng mga eksperto sa militar na baka sila ay mga alien. Ang tahimik na halimaw na tinatawag na Pilipinas. Ang ikukwento ko ngayon ay hindi lamang basta kwento ng tagumpay. Ito ay tala ng pinakakaiba at pinakamalaking plot twist sa kasaysayan ng sangkatauhan. Kalimutan niyo muna ang lahat ng inyong nalalaman at makinig dahil ang buong mundo ay nagulat sa hindi inaasahang pag-usbong ng Pilipinas sa superpower ranking. Hindi ito maipaliwanag ng economics. Isang pangungusap mula sa isang propesor ng International Politics sa Harvard University habang nagkaklase ang gumulantang sa 400 na estudyante. Ang resources ay limitado, ang lupain ay watak-watak at ang lakas paggawa ay nauubos. Bukod pa rito, ito ay isang bansang isla na napapaligiran ng mga bansang may sandatang nuklear at agresibong kapitbahay. Sa kasaysayan, ito ay isang rehiyon kung saan mahirap kahit ang manatiling buhay lamang. Subalit narito ang katotohanan. Sa loob lamang ng mahigit 70 taon pagkatapos ng digmaan, nalampasan ng bansang iyon ang United Kingdom at naging ika-4 na pinakamakapangyarihang bansa sa mundo. Dahil iyon sa tulong ng Amerika, ang mapanghamong sagot ng isang estudyante. Ngumiti ng tahimik ang propesor at sumagot ng isang tanong, kung gayon bakit hindi ito nagawa ng ibang mga bansa? Mula sa pagiging sick man of Asia, ang kita ng bawat mamamayan ay umabot sa ilang daang libong piso. Isang nakakagulat na bilis ng paglago. Lahat ng istatistika, lahat ng teorya ay gumuho sa harap ng bansang ito. Ngayon ang internasyonal na komunidad ay nagtatanong ng pasigaw. Pinatunayan na ng mga numero at naitala na ng kasaysayan. Tatawagin mo pa rin ba itong tsamba? Ngayon pasukin natin ang nakakamanghang eksenang ito. Ang nakakagulat na kwento mula sa Amerika ay magsisimula na. At pakisabi sa comment section kung saan kayo nanonood ngayon. Gusto ko ring marinig ang inyong kwento. Bago ang lahat, pakipindot naman ang like button. 1 segundo lang ito pero malaking tulong sa paggawa ng video na ito. Simulan na natin ang main topic. Malit ang lupaing mapapakinabangan. Walang sapat na oil reserves na madaling makuha. Ang paligid ay puro mga higanting militar. Kung iisipin ng lohikal ang bansang ganito ay mahihirapang mabuhay, baka hindi pa makahinga. Sa textbook ng International Politics sa Harvard University, nakasulat ang kapalaran ng mga buffer state o bansang naiipit. Ipinapaliwanag na sila ay mga bansang naiipit sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa at naglalaho na parang alikabok. Pero ito ang katotohanan, ang bansang ito ay ika-4 sa mundo. Sa usaping geopolitics, nasa absolute disadvantage ang lokasyon nito. Halos zero ang strategic resources, ngunit sa loob ng mahigit 70 taon nalampasan nito ang mga republika sa Europa. Alam niyo ba ito? Kumusta? Ang pangalan ko ay Lily Anderson. Nasaksihan ko ito mismo sa silid-aralan sa Harvard noong araw na iyon. Ang sandaling hindi makapagsalita ang 400 na tao. Huwebes ika-unang linggo ng Disyembre 2025, alas 2 ng hapon, ang malaking lecture hall sa main campus ng Harvard University ay puno na ng mga estudyante. Ang 400 na upuan ay halos okupado na at may ilang estudyante pang nakatayo at nakasandal sa likurang pader. Hindi lang mga estudyante ng International Studies kundi pati na rin mula sa Economic Sociology at maging Engineering ay dumalo dahil sa isang kumakalat na chismis. Isang linggo ng usap-usapan sa buong campus na magsasagawa ng espesyal na lecture si Professor Edward Wallington. Karaniwan wala pang 100 ang kumukuha ng elective na ito, pero iba ang araw na ito.
Sa malaking screen sa harap ng klase, isang itim na screen lang ang nakikita at sa ibabaw ng podium ay may isang laptop at baso ng tubig. Nagbubulungan ang mga estudyante habang umuupo, ang iba ay nagche-check ng mensahe sa kanilang mga smartphone. Tinanong ako ng katabi kong kaibigan, Lily, bakit ka nandito? Di ba pang sociology to? Para sa akin na international studies major, hindi ito required at walang credit pero nadala ako ng kuryosidad. Si Professor Wallington ay kilala bilang pinakamahigpit na tao sa Harvard. Isang batikang eskolar na nag-aral ng National Development Theory sa loob ng mahigit 30 taon. Ang biglaang pagbibigay ng espesyal na lecture ng ganitong tao ay hindi pwedeng palampasin. Eksaktong 2:00 bumukas ang pinto at pumasok si Professor Edward Wallington. Ang professor na mukhang nasa mid-60s ay nakasuot ng gray na jacket at itim na turtleneck bitbit ang isang lumang leather bag. Ang maingay na silid ay biglang tumahimik at ang paningin ng pathunatig na tao ay sabay-sabay na tumuon sa kanya. Tumayo ang propesor sa podium, dahan-dahang tiningnan ang buong klase at tahimik na binuksan ang kanyang laptop. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, lumabas ang isang mapa sa malaking screen, mapa ng Timog Silangang Asya. Kinuha ng propesor ang laser pointer at itinuro ang screen. Tingnan ninyo ang rehiyong ito. Ang itinuro ng pointer ay isang bansang arkipelago. Napapaligiran ito ng mga dambuhalang bansa. Sa hilagang kanluran ay ang China, isang nuclear power na may 1.4 bilyong populasyon at agresibo sa karagatan. Sa hilaga ay ang impluensya ng Russia at ang tensyon sa Taiwan Strait. Ang rehiyon ay puno ng flashpoints ng digmaan. Kalmado ang boses ng propesor pero rinig na rinig sa bawat sulok ng silid. Ang sukat ng bansang ito ay humigit kumulang 300,000 square kilometers. Maliit kumpara sa mga higanteng kapitbahay. Ang populasyon ay dumaranas ng matinding brain drain o pagkaubos ng lakas paggawa. Inilipat ng propesor ang slide at lumabas ang resources status table, langis kulang, natural gas paubos na, iron ore umaasa sa importasyon, carbon limitado. Nakapako ang tingin ng mga estudyante sa screen, may ilang tumatango. Nagpatuloy ang propesor. Kung susuriin gamit ang geopolitics, ang bansang ito ay nasa lokasyong mahirap panatilihin ang kaligtasan. Napapaligiran ng mga superpower, walang sapat na strategic resources, ang lupain ay watak-watak na mga isala at dinadaanan ng pinakamaraming bagyo at kalamidad sa mundo. Sa international politics, tinatawag ang bansang ito na may high geopolitical risk. Lalong tumahimik ang klase at nagsimulang magsulat ng notes ang mga estudyante. Sa kasaysayan, ang mga bansang ganito ay may dalawang kapalaran. Una, maging sunod-sunuran o vassal state ng malakas na bansa. Pangalawa, tuluyang mabura sa mapa. Tumigil sandali ang propesor at uminom ng tubig. Sa sobrang tahimik pati paghinga ay dinig. Lahat ng 400 na tao ay nakatitig sa screen. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi ko alam kung ano ang tinutukoy ng propesor pero naramdaman kong may mahalagang sandaling paparating. Muling nagsalita ang propesor. Sa teorya, ang bansang ito ay hindi na dapat umiiral ngayon. O kung umiiral man dapat ay humihinga na lang ito sa ilalim ng impluensya ng mga katabing superpower. Sa katunayan, noong kalagitnaan ng ika-20 siglo, ang bansang ito ay naging abo dahil sa digmaan. Ang kabisera nito, ang Maynila, ay ang pangalawang pinakamawasak na lungsod sa mundo noong ikalawang digmaang pandaigdig. Ang mga mamamayan ay nagdusa sa gutom. Hinulaan ng mga general ng Amerika na aabutin ng 100 taon bago makabangon ang bansang ito. Pero bahagyang nagbago ang tono ng propesor at sabay-sabay na nag-angat ng tingin ang mga estudyante. Alam niyo ba kung nasaan na ang bansang ito ngayon? Ibinaba ng propesor ang laser pointer at naglipat ng slide. Lumabas ang isang malaking pamagat sa screen. Global Power Ranking 2025, World National Comprehensive Power Ranking. USA, China, Russia. Tumigil sandali ang propesor at ang buong klase ay nagpigil ng hininga. 4, Pilipinas. Sa sandaling yon, nagkagulo ang klase. Ano daw Pilipinas? Bulong ng katabi kong estudyante. Ang estudyante sa harap ay nanlaki ang mata at tiningnan muli ang screen. Parang nahulog ang puso ko. Pilipinas ang ika-4 sa mundo? E paano ang UK, France, Germany? Inilipat ng propesor ang slide 5, Germany 6, United Kingdom 7, France. Lumakas ang bulungan ng mga estudyante, ang iba ay nagkatinginan at napailing. Germany ika-5, UK ika-6. Totoo ba ito? Itinaas ng propesor ang kanyang kamay para patahimikin ang klase. Hindi ko kayo masisisi kung nagugulat kayo.
International Institute for Strategic Studies, US News and World Report Global Firepower, lahat ng prestihiyosong institusyong ito ay naglabas ng parehong resulta. Ang Pilipinas ay ikaapat sa mundo sa usapin ng National Comprehensive Power na pinagsama-samang lakas ng ekonomiya, teknolohiya, diplomasya at kultura. Muling pinalitan ng propesor ang screen at lumabas ang isang graph. Ipinapakita nito ang pagbabago sa loob ng 30 taon pagkatapos ng digmaan. Ang linyang kumakatawan sa Pilipinas ay nagsimula sa pinakailalim at biglang tumaas ng matarik. 1945 wasak na mga gusali at abo. 2025 world-class economic power. Mula sa post-war hunger hanggang sa pagiging bansa na may mataas na kalidad ng buhay. Mula sa isang bansang nawalan ng lahat naging leader sa teknolohiya. Parang blanko ang utak ko. Posible ba ang ganitong pagbabago sa loob ng 70 taon? Hindi ito maipaliwanag ng teorya ng pag-unlad ng ekonomiya na natutunan namin sa textbook. Karaniwan inaabot ng 100 hanggang 150 taon bago maging ganap na developed country ang isang bansa. Pero nagawa ito ng Pilipinas sa nakakagulat na bilis. Dahan-dahang tiningnan ng propesor ang klase at nagsalita. Mga kaibigan, 30 taon kong pinag-aralan ang National Development Theory. Sinuri ko ang daan-daang bansa, tiningnan ang tuntuniladang datos. At isa lang nga ang konklusyon ko, kailangan ng kondisyon para sa paglago ng bansa. Saganang likas na yaman, malawak na lupain, malaking populasyon, magandang lokasyong geograpikal. Itinuro ko na kailangan kahit isa man lang sa mga ito. Subalit, muling ipinakita ng propesor ang mapa ng Pilipinas. Ang bansang ito ay wala ng lahat ng kondisyong iyon. Walang sapat na yaman. Watak-watak ang lupain. Ang populasyon ay nakikipagsapalaran sa ibang bansa. Mataas ang geopolitical risk, madalas ang kalamidad. Pero ikaapat sila sa mundo. Ano ang ibig sabihin nito? Tumahimik uli ang klase. Porrada na estudyante ang nag-aabang sa sasabihin ng propesor. Dahan-dahang sinabi ng propesor, ito ang gusto kong ibahagi sa inyo ngayon. Ang Pilipinas ay bansang umasak sa lahat ng umiiral na teorya. O mas tamang sabihin bansang lumikha ng bagong teorya. Ito ang nag-iisang kaso sa kasaysayan ng tao kung saan ang likas na kahinaan ay naging sandata para sa higit na lakas. Tumigil sandali ang propesor. Mula Hulyo hanggang Agosto ngayong taon pumunta ako sa Pilipinas. Ang layunin ko ay mangkalap ng datos para sa East Asian Development Model Research. 6 na linggo akong bumisita sa Kalakhang, Maynila at sa mga probinsya at nakita ko mismo ang ground zero. At pagbalik ko na pagtanto ko, ang teoryang pinag-aralan ko ng taon ay mali lahat. Bumilis ang tibok ng puso ko. Puno ng kumpiyansa ang boses ng propesor at ang kanyang tingin ay mas matalim kaysa karaniwan. Lahat ay nakadungaw, walang gustong lumingon sa iba. Inilipat ng propesor ang huling slide. Isang pangungusap lang ang nakasulat sa screen, Philippines, the theory breaker, Pilipinas. Ang bansang bumasak sa teorya. Magsisimula na ako. Nagsimulang maglakad ang propesor sa harap ng podium. Ngayong Hulyo, sumakay ako ng direct flight mula Boston papuntang Maynila. Mahigit 16 oras ang biyahe. Sa eroplano, binuksan ko ang laptop ko at nirepaso ang draft ng papel ko tungkol sa development model. Puno ito ng datos at teoryang naipon ko ng halos 30 taon at ang Pilipinas ay isa lang sa mga case study. Sa totoo lang, wala akong masyadong inaasahan. Akala ko, alam ko na ang lahat. Base sa estatistika at ang pagbisita ay para lang bigyan ng kredibilidad ang papel ko. Lumapag ang eroplano sa New Manila International Airport ng madaling araw. Ang boses sa loob ng eroplano ay nagsalita sa Filipino at Ingles at namigay ng immigration forms ang mga flight attendant. Ang airport na nakita ko sa labas ng bintana ay malinis at organisado. Ang gusaling gawa sa salamin at bakal ay kumikislap sa sikat ng umaga at ang runway ay tila walang hangganan. Pagkababa ng eroplano, ang daanan patungo sa imigrasyon ay walang kahit anong kalat. Ang sahig ay kasing kintab ng salamin. Mataas ang kisame at maliwanag dahil sa natural na liwanag. Pagdating sa imigrasyon, daan-daang pasahero ang nakapila pero hindi siksikan. May dus-dusin ang automated gates at mabilis na gumagalaw ang mga Pilipino nga pasahero doon. Marami ring counter para sa mga dayuhan at ang mga staff ay hindi ka pani-paniwalang mabilis at magalang. Good morning po, sir! Bati nila na may ngiti. Wala pang 3 minuto ang buong proseso kasama ang fingerprinting. Habang hinihintay ang bagahe, tumingin ako sa paligid. Ang mga signages ay nasa iba't ibang wika at malinaw ang mga araw, walang puwang para maligaw. Sa baggage claim, umiikot na ang conveyor belt, agad lumabas ang bag ko.
Sa Boston, normal ang maghintay ng 30 minuto pero iba dito. Paglabas ko ng arrival lobby, tiningnan ko ang relo ko. Mula pagbaba ng eroplano hanggang makalabas, inabot lang ng 30 minuto. Sa Amerika, basic na ang 1.5 oras. Uminom uli ng tubig ang propesor. Sa lobby ng airport, kumonekta ako sa libreng wifi. Walang komplikadong proseso, konektado agad sa ilang segundo. Sinubukan ko ang bilis ibang klase. Mas mabilis pa kaysa sa internet ko sa bahay. Hinanap ko ang sakayan ng Metro Manila subway papuntang sentro. Ayon sa digital board, parating na ang tren. Dumating ito ng eksakto sa oras, walang segundong delay. Bumukas ang pinto, lumabas ang mga pasahero ng maayos. Walang nagtutulakan. Pagkasakay ko, malinis ang upuan at tahimik ang loob. Habang umaandar ang tren, nakita ko ang tanawin sa labas nang umahon ito na sa elevated na rails. Mga skyscraper na maayos na nakatayo, malalawak at malinis na kalsada. May mga construction sites pero gumagalaw ang mga crane, tumataas ang mga gusali. Lahat ay gumagalaw. Walang nakatigil. Pagdating sa istasyon sa BGC Bonifacio, Global City, lumipat ako. Ang mga tren ay dumarating kada ilang minuto at moderno ang mga bagon. May screen doors sa platform para sa kaligtasan at malamig ang aircon. Ang mga pasahero ay tahimik na nagbabasa o nakatingin sa phone. Walang maingay na tumatawag, walang nagpapatugtog ng malakas. Pagdating ko sa hotel sa BGC, tiningnan ko ang relo. Wala pang 2 oras mula paglapag, nasa gitna na ako ng lungsod. Pagdungaw ko sa bintana, nakita ko ang mga tao na naglalakad. Ang mga tindahan ay bukas, ang mga billboard ay nagliliwanag. May mga karatula sa Filipino at Ingles pero mayroong sining at kaayusan. Binuksan ko ang laptop at nagsulat, first impression, perpektong gumagana ang sistema. Mula airport hanggang hotel, hindi ako na-stuck o naligaw. Lahat ay konektado. Hindi ito tsamba, ito ay disenyadong sistema. Habang nagtatype, nakaramdam ako ng kakaiba. Parang iba sa inaasahan ko. Naglakad ako sa BGC nung gabing yun. Maliwanag ang kalsada at maraming tao kahit gabi na. May babaeng naglalakad mag-isa pero walang takot sa mukha niya. Pumasok ako sa convenience store para bumili ng tubig. 24 oras itong bukas at napakabait ng staff. Welcome po! Masiglang bati nila. Mabilis ang bayad gamit ang digital payment. Paglabas ko, pumasok ako sa isang malit na eskinita. Maliwanag pa rin at malinis. Halos walang basurang makikita. Kinabukasan, nagsimula ako sa pangangalap ng datos. Pumunta ako sa National Library, naghanap ng datos sa ekonomiya. Alam ko na ang mga numero, economic growth rate, export value, GDP per capita. Pero ang naramdaman ko habang naglalakad sa lungsod ay iba sa numero. Ilang araw ang lumipas, naglalakad ako sa Maynila at nakakakita ako ng bus stop. Mainit ang panahon noon. Sa bus stop, may misting system na nagbubuga ng hamog para palamigin ang mga naghihintay. May libreng wifi at kita sa screen kung anong oras darating ang bus. Tinanong ko ang isang empleyadong nakatayo doon. Excuse me, ganito ba talaga kalamig dito? Ngumiti siya at sinabing opo, at kapag tag-ulan may proteksyon din po para hindi mabasa. Ipinakita ng propesor ang larawan ng bus stop. Malinis at funksyonal ang disenyo. Ito ay karaniwang bus stop sa Maynila, hindi espesyal na lugar. Isang kamay ang tumaas mula sa likod. Si Smith, isang estudyanteng kilala sa pagiging kritikal. Professor, excuse me, nagsasalita kayo tungkol sa pag-unlad ng Pilipinas pero may data ako dito. Marami sa teknolohiya at industriya nila ay galing lang sa Western countries o inassemble lang nila. Kung wala yun, imposible ang Pilipinas ngayon. Ibig sabihin, ang tagumpay nila ay dahil sa pre-riding, sa imbensyon ng iba, hindi ba? Mayaman din mo chipuin sa Valentine. Tumahimik ang klase. Matalim ang tanong ni Smith. Dahan-dahang sumagot ang profesor. Magandang tanong, Smith. Totoo na nung una natuto ang Pilipinas sa kanluran, pero ang tanong, maraming bansa ang natuto sa teknolohiya. Bakit Pilipinas lang ang lumago ng ganito at nalampasan pa ang orihinal? Nagpakita ang profesor ng historical data. 1945, tapos na ang digmaan, ang Maynila ay abo. Wasak ang industriya. Ito ang isa sa pinakamalalang simula sa kasaysayan. Walang pabrika, walang makain. Pero bumangon ang Pilipinas. 1950s nagsimula ang reconstruction. Sa mga sumunod na dekada, sa halip na basta gayahin, inayos nila ito. Alam nyo ba ang salitang diskarte at gawang Pinoy, kinuha nila ang teknolohiya at gamit ang kanilang pagkamalikhain, ginawa itong mas angkop, mas matibay at mas abot kaya. Iyan ang diwa ng Pilipino, ang hindi pagsuko kahit ilang beses madapa. Ang pagnanais na makagawa ng mas mahusay.
Nagpatuloy ang propesor. Pagdating ko sa Pilipinas, naglakad ako sa gilid ng Ilog Pasig. Dati itong marumi at patay na ilog. Pero gusto kong makita ang balitang muli itong nabuhay. Sa pagitan ng mga gusali malinaw na tubig ang dumadaloy at may mga ibong lumilipad, hindi ako makapaniwala. May ecosystem sa gitna ng syudad. Sa Boston, may Charles River kami, pero iba ito, may mga isdang lumalangoy sa Pasig Pinili ng Pilipinas. Ang coexistence o pakikipamuhay sa kalikasan kaysa sa simpleng pagtatambak ng lupa para gawing kalsada, ipinakita ang litrato ng Ilog Pasig na may mga tao sa parke, mga batang naglalaro at magkasintahan. Ito ay bansa para sa mga tao. Ginamit nila ang teknolohiya para ibalik ang kalikasan. Ilang araw ang nakalipas, bumisita ako sa isang high-tech factory sa Laguna. Malinis parang operating room. Sabi ng engineer, ginagawa namin dito ang puso ng mga electric vehicles at smartphones. Mga piyesang nano-level ang liit to. Sabi nila kahit gayahin ito ng iba, hindi nila makukuha ang pulido at dedikasyon namin. Doon ko naintindihan. Hindi lang ito basta manufacturing. Hawak ng Pilipinas ang puso ng teknolohiya ng ika-21 na siglo. Nagpakita ng slide ng mga robotic arms at semiconductors. Ang Pilipinas ay isa sa mga haligi ng global supply chain at sa defense technology, ang kanilang naval capabilities ay world-class na bagay na kinatatakutan ng mga mananakop. Tumingin ang propesor sa mga estudyante. Maraming bansa ang gustong yumaman, pero espesyal ang Pilipinas dahil ang ugat ng kanilang pag-unlad ay tiwala. Tandaan niyo, ang Pilipinas ay binabayo ng bagyo, lindol at bulkan taon-taon. Tuwing nangyayari iyon, nawawalan sila ng gamit, pero hindi sila sumusuko. Nung tumama ang bagyong Yolanda, Typhoon Haiyan at pumutok ang bulkang Taal, akala ng mundo tapos na sila. Pero anong ginawa ng mga biktima? Walang malawakang riot. Pumila sila ng maayos para sa tulong, naghatian at nagtulungan. Ang tawag dito ay bayanihan. Saang bansa ka makakakita na sa gitna ng trahedya ay nagagawa pang ngumiti at tumulong sa kapwa? Ang mga Pilipino ay may DNA na tumitibay habang nagkakaroon ng krisis. Ang pagmamalasakit sa kapwa at pagkakaisa, yan ang tunay na dahilan kung bakit ikaapat sila sa mundo. Tahimik na tahimik ang klase, may emosyon sa dibdib ng bawat isa. Sa eroplano pabalik ng Boston, napagtanto ko, ang istatistika ay alam ko na, pero ang realidad ay iba. Hindi lang ekonomiya ang lumago sa Pilipinas, kundi ang diwa ng bansa. Ang teoryang kailangan ng resources para lumago ay mali. Ang Pilipinas ay walang resources pero naging superpower. Bakit ang sagot mo sa itao, ang espiritu ng Pilipino? Inilipat ang slide. Mga larawan ng mga tao sa buong mundo na kumakain ng adobo, sumasayaw sa P-pop at nanonood ng mga palabas na gawang Pinoy. Ang Pilipinas ay hindi lang militar at pera. Pinapagalaw nila ang mundo gamit ang kultura. Ang kabataan sa Amerika at Europa ay nag-aaral ng Pilipino, kumakain sa Jollibee at humahanga sa talento ng mga Pilipino. Ang values ng pamilya, pagkakaibigan, at pagpapatawad na nasa mga kwentong Pilipino ay tumatago sa puso ng mundo. Hindi ito pananakop, ito ay pag-akit. Ang militar ay lumilikha ng takot, ang kultura ay lumilikha ng pagmamahal. Isang estudyante ang nagtanong, so sinasabi niyo na sinakop nila ang mundo gamit ang soft power? Tumango ang propesor. Tamang sabihin na nakuha nila ang loob ng mundo. Dahil mahal ng tao ang kulturang Pilipino, bumibili sila ng produktong Pilipino. Dahil mapagkakatiwalaan ang tatak na gawang Pinoy, tinatangkilik ito. Ipinakita ang slide ng maroon na pasaporte ng Pilipinas. Ito ay isa sa pinakamalakas na pasaporte sa mundo. Bakit? Dahil kapag pumupunta ang Pilipino sa ibang bansa, sila ay tinatanggap. Magalang, masipag at tapat. Ito ay resulta ng ilang dekadang ipinakita ng mga global Filipino workers. Ang kanilang katapatan at husay ay naging puhunan ng bansa para sa kredibilidad. Nanginig ang boses ng Professor Men. May kwento tungkol sa bansang Turkey. Noong nagkaroon ng lindol, doon agad na nagpadala ang Pilipinas ng mga doktor at rescuers. Noong panahon ng digmaan, tinanggap ng Pilipinas ang mga refugee mula sa iba't ibang bansa, mga Hudyo, mga Vietnamese, noong ang ibang bansa ay nagsara ng pinto. Hindi nakalimot ang mundo. Bakit sila tinutulungan ng mundo kapag may sakuna? Hindi dahil mayaman sila, kundi dahil sila ay tapat na kaibigan. Ang Pilipinas ay marunong tumanaw ng utang na loob at handang tumulong. Yan ang lakas ng diplomasya nila. May mga estudyanteng nagpupunas ng luha. Hindi sila gumamit ng dahas para manupil, kundi tiwala para makuha ang puso. Iyan ang tunay na superpower ng ika-21 na siglo.
Alam ng Pilipinas ang pait ng digmaan kaya mas alam nila ang halaga ng kapayapaan. Itinaas ng propesor ang boses. Kulang sila sa resources, lupa at tao ayon sa teorya. Pero mayroon silang puso at diskarte. Ang mga taong naglinis ng mga guho, ang mga manggagawang nagbuwis ng buhay sa ibang bansa para sa pamilya, ang mga mamamayang nagtutulungan sa panahon ng bagyo, ang ugaling Pilipino, ang pinakamalakas nilang yaman. Inilipat ang huling slide. 1945, akala natin tapos na sila, pero simula pa lang pala yun. Ang hindi pagsuko, ang bayanihan at ang malasakit. Ang DNA na ito ang bumuo sa Pilipinas ngayon. Hindi nila sinira ang teorya. Nagpakita sila ng bagong modelo ng sibilisasyon. Pinatunayan nilang pwedeng magkasama ang kaunlaran at kabutihang asal. Bumaba ang propesor sa entablado at naglakad sa gitna. 30 taon akong nagtuturo dito. Pero sa pagbisita ko sa Pilipinas, ako ang natuto. Ang bumubuo sa bansa ay hindi ang lawak ng lupa o dami ng langis. Ito ay ang puso ng mga taong nakatira doon. Pinatunayan niya ng Pilipinas mula sa abot tungo sa pagiging ikaapat sa mundo sa loob ng 60 taon. Hindi ito himala. Ito ay tadhana na nilikha ng determinasyon ng mga Pilipino. Ang tunay na tagumpay ay hindi ang manalo sa gera, kundi ang makuha ang puso ng mga tao sa mundo. Nakuha ng Pilipinas ang puso ng mundo gamit ang kanilang talento, pagkain, teknolohiya at katapatan. Ito ang pinakamalakas na kapangyarihan. Salamat sa pakikinig. Yumumuko ng malalim ang propesor. Biglang sumabog ang palakpakan sa buong silid. Tumayo ang 400 na estudyante. Ang kulog ng palakpakan ay pumuno sa silid, may mga humiyaw sa tuwa. Nakatayo lang ang propesor, nangingilid ang luha. Maging si Smith na critical kanina ay nakatayo at pumapalakpak. Wala na ang pangungutya sa mukha, puro respeto na lang. Tumayo rin ako, nanginginig ang tuhod. May mainit na damdamin na umusbong sa dibdib ko. Tumingin sa amin ang propesor at tumango. Kahit sa labas ng classroom sumisilip ang mga tao. Nang humupa ang palakpakan, nagsimulang lumapit ang mga estudyante para makipagkamay sa propesor. Habang nag-aayos ako ng gamit, parang nag-iba ang tingin ko sa paligid. Nagbago ang pananaw ko sa mundo. Paglabas sa hallway, nag-uusap ang mga estudyante tungkol sa Pilipinas. May mga nagsisearch ng flight papuntang Maynila. Lumapit ang kaibigan ko. Lily, grabe no, totoo bang ganun kagaling ang Pilipinas? Tumango ako, walang masabi. Tumingin ako sa bintana sa campus ng Harvard. Naalala ko, gusto kong pumunta sa Pilipinas. Gusto kong lakarin ang kalsadang nilakaran ng propesor. Kinuha ko ang phone ko, nag-search ng ticket papuntang Maynila. Tiningnan ko ang presyo at petsa. Pwede sa winter break. Dapat akong pumunta, sabi ko sa sarili ko. Nakita kong lumabas ang professor. Professor, salamat po, sobrang nakaka-inspire ang lecture niyo. Ngumiti siya. Kung na-inspire ka, pumunta ka sa Pilipinas, iyon ang tunay na pag-aaral. Opo, plano ko pong pumunta sa bakasyon. Tinapik niya ang balikat ko. Magandang desisyon. Pumunta ka, maranasan mo at pagbalik mo ikwento mo sa iba kung gaano kagandang bansa ang Pilipinas. Sinundan ko siya ng tingin habang naglalakad palayo. Naramdaman ko ang alab sa dibdib ko. Ang Pilipinas ang bansang gumasak sa teorya, ang bansang gumagawa ng bagong sibilisasyon. Tumingin ako sa langit, walang ulap. Napagtanto ko na ang araw na ito ay magbabago sa buhay ko. Nagbago ang pagtingin ko sa kung ano ang nagpapalakas sa isang bansa. Pinindot ko ang confirm booking. Nakabook na ako papuntang Maynila. 3 buwan mula ngayon, yayapak ako sa lupang iyon. Mararanasan ko ang kwento ng propesor. Habang naglalakad palabas, parang nag-iba ang lahat. Ang Pilipinas ay hindi lang basta wumasak ng teorya, sila mismo ang bagong teorya. Ang lakas na hindi nakikita ay mas matibay sa lakad na nakikita. Ang diwa ng mamamayan ang nagbabago sa kapalaran ng bansa. Napatunayan iyan ng Pilipinas. Excited na ako. Ano kaya ang makikita ko sa Pilipinas? Ano ang mararamdaman ko? May inspire din kaya ako? Gaya ng professor, sabik na ako. Ang bansang Pilipinas, ang bansang babago sa mundo. Tumingala ako sa langit. Nangako ako sa sarili ko, pupunta ako, mararanasan ko at ibabalita ko sa mundo kung gaano ka-espesyal, kung gaano katatag, at kung bakit tinitingala ng mundo ang Pilipinas. Salamat sa pakikinig sa kwento ko. Paalam. Kumusta ang kwento ngayong araw? Sa una parang simpleng kwento lang ng tagumpay ng isang bansa. Pero habang tumatagal, marami tayong matututunan. Ang isang bansang isla na walang yaman at laging binabagyo ay hindi sumuko at gumawa ng sariling landas. Napakahanga, hindi ba? Hindi lang ito swerte kundi dahil sa diwa ng pagtutulungan at tiwala na ipinamana ng mga henerasyon. Ang tanong ng propesor na bakit hindi ito nagawa ng ibang bansa ay tumatak sa isip ko.
Sa huli bansa man o individual, ang mahalaga ay hindi ang panlabas na kondisyon kundi ang tiwala sa sarili at tatag ng loob. Sa panahon ngayon, kailangan natin ng ganitong puso. Ang taong patuloy na lumalaban kahit mahirap iyon ang tunay na malakas. Sana ay nabigyan kayo ng bagong pananaw ng kwentong ito. Ang ipinakita ng Pilipinas ay hindi lang tagumpay kundi posibilidad. Ano sa tingin niyo? I-comment ang inyong reaksyon sa ibaba. I-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang like button. Hanggang sa muli, magandang araw sa inyong lahat.